Namatay po kasi mother ko. Pero, Last pero July. ano Iba po, po, sir, eh. Bali sa akin, sir. ano po kinasa niyo, sir? Content daw, sir, ng high risk of child sexual video daw, sir. Okay, so child Which is- pornography. Opo, child pornography, sir. But I handed over my phone po para i-check po. I volunteer na kasi iba po sa akin, sir, airport. Babalik na po ako to continue my remaining contracts po. Okay. Sa airport so, po may nangyari. nakita sa cellphone mo? Wala po, sir. Bali, So, ang inano po, so in short, dineport ka? opo, sir. Bali, yung 3-year-old son ko, sir, question nila na bakit daw po namin hinahalikan ng misis ko po, which is nandito po. Oh, okay. So, meron kang picture, Video po, sir. video sa cellphone mo Ng anak ko po. ng anak mo, Opo, kasama mismo na hinahag nyo, hinalikan yung O, anak mo. naklikis po namin din yung ano po siya, yung wala po siyang short yung isa, bali tatlo po kasi yun eh. But I never exploited, I never shared it. But sir, that's not ano po. Kung titingnan, I mean I have the ano naman to send So, naman so po sa inyo. nakakatakot na to. Now, nandito yung mga seafarers and ito ay patungkol sa DFA, Yusek De Vega. Ito nakakalungkot eh. Pagdaong ng barko sa isang lugar, I forgot what country was that, naharang sila, kinatok yung kanilang mga pinto, pinagbintangan silang, meron silang child pornography materials sa kanilang cellphone at sinasabi nila wala naman talaga. And then outright, kinulong sila at dineport. So, ang gusto ko lang mangyari sana dito, DFA, Yusek De Vega, ay may pakita man lang sana ng immigration, US immigration, yung ebidensya. Kasi walang ebidensya na pakita eh. Gusto ko may kwento, isa sa mga seafarers na dito na napadeport at napagbintangan. And state your name again, sir. Hello. Magandang po ako si Erson Jasmer Gamboa. Detected po ako sa Carnival Sunshine. Sige po, pakikwento po yung nangyari sa inyo, sir. So, just to make it short po, nung sa CBP room na po ako, may dalawang officer po na armado na yung isa po may harap siyang phone. Hawak niya po yung phone ko, sorry. Hawak niya po yung phone ko, then yung isa naman po is pinatake down niya po lahat ng mga personal information ko. And then may pinresent po sila sa akin na leaflets na ang nagsasabi daw po is ang US Custom Border daw po ay nagkakandak ng electronic gadget inspection. So it means mag-i-inspect po sila sa akin. And then nung time po na may dumating na isang lalaki na matangkad, armado rin po siya. Parang iba po yung mood niya pagpasok niya. And then dinirekta niya po ako, sabi niya, gusto niya rin po makatis kagad po. Wala po ako ibang gagawin kundi sagutin lang lahat ng mga itatanong niya. Nung nagsinunod daw po ako, is magabayad po ako ng $300,000. Makukulong po ako ng 5 to 10 years. So doon pa lang po, kinabahan na po ako actually, Mr. Chair. Kasi saan ko po kukunin yung $250,000? And kung makukulong po ako ng 10 years, ano po mangyayari sa akin? And then nung nangyari na po yun, dinirekta niya na po agad ako na nabigyan na po ako, na nanonood na po ako ng pornography. Na which is tablet not there. Tapos biglang in English sinabi niya po na, bakit hindi ka nanonood? Pare-parehas lang naman tayong lalaki dito. Kasi ako nanonood ako ng child pornography. Gumunong po sa akin yung officer. And then yung dalawa po nilang kasama, nakigatong din silang usapan na sinabi, kahit ako, nanonood ako ng child pornography, ano bang masama doon? Tapos yung isa rin din po, ganun din po yung sinabi niya na, yes, even me, nanonood ako, puro naman tayo lalaki dito, ano bang masama nanonood ng pornography? So yun, ang nangyari po, pinatay ko po nila akong mag-admit na nanonood po ako ng child pornography. Na hanggang sa... Sir, para makatis tayo. Okay, so kinuha yung cellphone mo. Nung pag-check nila sa cellphone mo, meron ba sila nakita? Wala po silang nakita, sir. Nung chine-check nila in front of you, chine-check nila yung sa, ano ba tawag nun, yung lalagyan ng mga pictures? Wala po silang nakita, sir. Sa gallery, wala silang nakita? Wala po silang nakita, sir. Wala po akong kahit na anong klase ng pornographic material. So despite that,
Tinulog ka pa rin. Hindi po. Actually, sir, wala po sila nakita. Ayun na nga po. Nakabalik po ako ng ship namin. Nakabalik po ako ng buto. And then after many weeks, after a week, may kinabunan naman po nakakamahan ko. So what I'm interested in, yung bang mga kasamahan mo na in-inspect yung cellphone at wala nakita, and despite that, ay dineport pa rin. Opo. Sino sa inyo? 9 po kami, sir, actually. Kasama ka doon? Opo, kasama po ako. Okay, so sabi mo pinakawalan ka. Opo, pinakawalan po ako. Then after a week, may kinuha na naman po na dalawa. And then nakabalik din po sila. And then pagpuntuan po ng June 28, kinuha po lahat ng nakabalik. And then, ayun na po, wala na po paliwanag, report na po nila kami. Ikaw. Opo. Okay. So binalikan ka after... Yes po. June 28, lahat po ng mga nakuha nila na pinabalik nila na ship, kinuha po ulit nila. And doon na po nila kami din. So lahat ng kinausap nila, opo, at kinuha yung cellphone at chinek, and then wala makita, pinakawalan, opo. and then weeks later, pinalikan, and then pinaghuli na, pinagdideport. Yes po. Actually, nung June 28 na, meron pa nga po nung first time lang din po nila nakuha. Wala na pong interrogation na nangyari. Kasama na rin po sila sa amin pag dineport ko. Wala na pong interrogation na nangyari. Ayun na po, kinuha na po ng fingerprint. Tapos, kinuha na po kami ng DNA sample. Wala binigay sa inyo explanation? Wala po. Actually, yung paper po, pinipilit pa nga po kami pumirma. May isa po sa amin na nagtatanong kung ano po yung ebidensya. Ayaw po nila actually, sad to say po, ang aangat po nung mga officers na humarap amin na meron pa nga pong pumaporma na hawak po ng baril. Parang tinatakot po kami, then tinapos po kami pirmahan po yung papel. Okay, sandali lang. Yusek De Vega or anybody from the DFA? Yusek, ikaw na siguro sasagot dito. Pwede ba natin kausapin yung immigration sa case po nito mga seafarers natin na napadeport, walang due process nga? Kung anong ebidensya meron sila against our seafarers, bakit sila napadeport? Kasi sinasabi nila walang nakitang child pornography sa kanilang cellphones. And despite that, pinakawalan sila nga. And then binalikan after a week or so, tama? 2 weeks? Yes po, Mr. Weeks. Chin. Saka pinagdadampot. Saan ang due process doon? Quick answer po, gagawin na po namin. Pero follow up ng Washington PA, hindi sumasagot immigration kasi hindi criminal, walang criminal charge. Basta deportation, which is sovereignty raw nila. However, pangako namin, ng bagong USEC, we'll follow up and report to you. Pangako po namin. Tanong lang, hindi lahat ng Pilipino dineport, no? Mayroong ibang mga crewmen na hindi pinauwi. O lahat kayo lang seafarers sa noon, kayo lang sa ship po namin actually, lahat po na nalipot po sa ship namin, Pilipino lang po, wala pong ibang lahi. Pero meron mga ibang seafarer na Pinoy na hindi dineport. Kayo lang. Parang kayo mismo tinarget. Yes po. Actually, may isa pa po dapat no huli na ma-deport kaso hindi po siya na-deport dahil June na may nag-rally po na Filipino Workers Organization sa port namin. Hindi na po siya tuloy na-deport, nakauwi po siya ng maayos. Noong last July lang po actually. Hindi na po siya natuloy na i-deport dahil din po sa tulong ng mga may nag-rally po sa labas ng port namin. Ayun po, mas maayos po siya nakauwi. Ilang kayong Filipino seafarers sa barko nun? Marami po kami. Kung Filipino po, nasa hundreds po kami. Approximately hundreds po. We promise to get as much info as we can from the immigration. Thank you, Yusek. Kasi kung tama yung sinasabi ni Mr. Javier, meron daw kasamaan sila na i-deport sana pero hinarang ata, may nagrally ng mga kasamahan kaya hindi natuloy. Yan po. So, it seems to me na parang patsamba-tsamba lang itong ginagawa ng ICE, yung immigration, ano bang ibig sabihin ng ICE? Immigration Customs Enforcement. So, baka nagpapatsamba-tsamba na tapos sinisingalaw sila dahil sila ay Pilipino. In fact, sinabi ni Mr. Javier na yung mga ibang lahi hindi pinagdiskitahan. Walang na-deport sa ibang lahi, kundi puro Pilipino lamang. Actually, wala po talaga as in. And then, ayun na nga po, honestly, nag-discriminate po kami sa ship kasi nagtataka po lahat ng nationalities doon. Bakit Pilipino lang yung kinukuha ng mga custom border police doon sa ship po namin?
Mr. Chair. Go ahead, Senator Bato. Anong kwan yun? Mr. Chair, pwede natin malaman kung anong port yun? Particular Sa Norfolk, Virginia po kami, Mr. Chair. Norfolk, Virginia po. Virginia. Opo. Thank you, Mr. Chair. Okay. Ang manning agency nila ay Carnival Sunshine. Andito ba yung Carnival Sunshine? Any representative from Carnival? So, when you received that information about the arrest, I would even say illegal kasi wala naman palang prueba at sila ay dinampot at pinadeport. What did you do as soon as you've heard about their situation? What happened to them? Good morning, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, we have been talking to our principal, which is Carnival Cruise Line, and they have already made representations to Washington, D.C., and to the immigration and to the CBP since last year. Because this did not happen only this year. There are also those deported from last year. So we have done representations, but then until today, there is no move from the immigration and the CBP and even in Washington D.C. But then we have already done 3 representations there, one in Virginia, one in Washington D.C. And then also last week, there was a representation from Carnival to the CBP and the immigration office, and they will have another this coming Friday to discuss the issue and how to mitigate it, that there will be no more deportation of such thing. Yeah, thank you for that. But what I'm really interested in, Yusek De Vega and Yusek Herrera Lim, is yung gobyerno natin mag-file ng protest sa US government and telling them na we're being singled out here at wala namang talagang due process, pinadeport sila nang wala namang ebidensya. Diba? Dapat gawin natin yun dahil kung hindi, tuloy-tuloy pa rin yung deportation sa mga seafarers natin. And I've heard na may mga quota itong mga taga-ICE sa US dahil kapag na-meet nila yung quota nila, meron silang mga bonus after makapag-apprehend sila, makapag-deport sila certain number of immigrants or foreigners, meron silang natanggap na reward. O siguro, pinagdiskitan ng mga Pilipino para pagkakitaan siguro. So that's something that we really have to talk to the US government. Are we already doing that? We're doing that, but so yung kung protest, sir, well, hindi to formal protest na in writing na pinadala, but we'll inform our ambassador and he'll advise on the best steps para ma-avoid nga to working with the manning agency. Pero yun nga, we'll talk to ICE about it. Siguro we can involve the US ambassador to the Philippine ambassador to the US. Kasi kung hindi, believe me, believe you, baka araw-arawin tayo, meaning tuloy-tuloy kasi hindi tayo pumapalag eh. So parang easy target tayo. Ginagawa tayong sitting duck. So tira sila ng tira sa mga kababayan natin simply because hindi tayo umimik, hindi tayo lumalaban, vulnerable tayo, so to speak. So dapat pumalag tayo. And by doing so, mapipreempt na yung mga future na paggagawa nilang pagpapadeport nang wala namang due process sa mga kababayan natin. Tama po. If you mean, of course, the Philippine ambassador sa Washington is already involved. Maybe you mean the US ambassador here. And also the US ambassador here. Maybe we can talk to the US ambassador here. Or maybe I can invite probably the US ambassador in my office and talk to her, or it's a she, right? Talk to her and maybe get some explanation from her about that and help us out. Pero yung Philippine ambassador to US, malaking weight din yon. He carries a lot of weight when he goes to Washington and talk to the big shots in Washington and tell Washington about yung sa situation natin mga seafarers, right? That will help. But you're right.
you can probably also talk to, or we can talk to. Did we do that already, Yusek? Talk to the U.S. ambassador. Not I myself, but our Office of American Affairs is always in touch with her on various issues, including this, including deportations. So, Comsec, sa next hearing natin, can we invite the immigration, or immigration, Bureau of Immigration as well? Kasi the Bureau of Immigration can also help us here kasi they can talk to U.S. Immigration and maybe get an explanation or procedure tungkol dun sa kanilang mga paghuli at deportation. DMW, anong ginagawa ninyo sa parte ninyo tungkol sa issue ito? Thank you, Mr. Chair. The DMW and the DFA are working seriously on this particular matter of deportation. In fact, the DMW together with OWA have already conducted an investigation. And these are the hard facts, Mr. Chair. The seafarers who were deported are all seafarers involving the passenger and cruise ships. I'm sorry? Passenger and cruise ships. Okay. Okay. And the port involved are all U.S. ports. Okay. Second hard fact. And there are 6 licensed manning agencies involved. We have identified the 6 licensed manning agencies involved. And there are 93, as of today, 93 seafarers deported. Of these 93 seafarers deported, 7 were deported prior to January 2025. 7 only. After January 2025, 87 were deported under the present U.S. administration. The seafarers are holders of C1 and D visas. These are transit visas. And of course, being transit visas, the U.S. government has a perfect authority and power to exclude whoever aliens, whether they are desirable or undesirable, they have. And we also note that there has been 12 arrests and detention. The seafarers, 83, were never arrested for having in possession of child pornographic materials. Wala po silang kaso. Wala pong kasong isinampa sa 83 sa kanila. Pero prior to 2025, meron pong 8. Doon po sa 8, nakulong po yung 4 at na-deport po yung 2 at ongoing po yung trial ng 2 pa. Okay, doon sa This is nakulong, serious po, Mr. right, Chair. doon sa nakulong at na-deport, meron bang ebidensya yung US Immigration para doon sa kasong na pinal sa kanila? Mr. Chair, yung 8 po na nakulong, lahat po yon, they were found to have in possession of child pornography. They were found to be in possession? Yes po, Mr. Chair. Meron pinakita ebidensya sa korte? Nasentensyahan po sila from 2 years, ranging from 2 years to 6 years maximum. Ang proseso po nila, Mr. Chair, once na ma-charge ka at makulong ka, immediately thereafter serving your penalty, ide-deport ka po nila. Okay, wait a minute. So meron tayong LAF, meron tayong ATN. Yes, So anong ginawa ng mga lawyers natin? Were they properly represented? Yes, sir. Yes, sir. Very much. They were legally represented both by lawyers coming from DFA And then, DMW. kinonfirm ba ng mga lawyers natin na nag-represent doon sa mga OFWs na seafarers natin na yes, meron nga talagang ebidensya pinakita na merong in possession sila ng child pornographic materials? Yes, sir. Yes, sir. Doon po sa 12. Pero sa kanila po, sir, wala ni isang nakuhang pornographic material sa kanilang possession na cellphone. Wala po. Kaya po sila na-deport because allegedly, they have access child pornographic materials in the US using the personal email po nila. That is the Access. allegation. Yes, sir. Okay, They have access either by possession, Alright, alright. by I'd like to make it clear. transferring, or by distribution. Yun po yung kanilang. So, ibig sabihin, the mere fact na nag-access ka lang, tiningnan mo lang, and then hindi mo yung screenshot at nilagay sa Sure. cellphone mo, kaso pa rin yun. Yes, sir. Yes, sir. Ganun po ka-stricto yung kanilang Pero laws. paano nalaman ng US government
Sa example, hindi ko sinasabi na nag-access po kayo. Ano? Paano malalaman ng US Immigration na nag-access sila sa website na merong child pornographic materials? Sir, they have the email address of all the seafarers. We also found during our investigation, Mr. Chair, that unfortunately they were not randomly selected. They were specifically and definitely and categorically identified. Pag sumampo po yung CBP sa barko, andun na po yung pangalan nila, may pangalan po sila. At kakatukin na sila diretso sa kabina kasama yung officer ng kanilang cruise na identify. So they know who the targets are? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Okay. Ganun So hindi sila yung palang random lang No, na po. pupunta ko diyan, katukin ko lahat ng pinto kung sino magbukas, arrestuin ko. It's Yes. not like that. Mr. Chair, So they know the target. yes, sir. Sa isa pong cruise ship or passenger ship, mahigit 1,000 po ang Pilipino doon. Mahigit 1,000. So hindi po lahat iyon na-investigate, in-invite at tinignan ng cellphone. Identified po nila kung sino lang yung tatanungin nila at ipapatawag at iimbestigahan. Okay. Mr. Gamboa, ganun bang nangyari sa iyo? So nung umakit sa barkot, ikaw talaga specifically na hinanap? Mr. Chair, Agad ahead of time? sorry. Nung sa akin po, may pinapresent po sa akin yung CBP na No, so sorry Mr. Sorry. Gamboa. Ang ibig sabihin ba, hinanap ka nila o random lang yon, kumatok lang sila ng pinto tapos ikaw pala. yes po actually, sorry Mr. Chair, pumunta po sila, nagtatrabaho po ako during that time. So ibig sabihin hinanap ka. Hinanap po nila ako. Okay. Tulad ng sinabi nga ni Yusek Olalia. So, alam na nila kung sino yung pupuntahan nila at questionin. So, that's what you were saying. So, Mr. Gamboa, at one point in time, maybe hindi mo sinasadya or maybe may nagpasa sa iyo sa email mo ng pornographic materials na hindi mo naman gusto, nangyari ba yon? Or nagbisita ka lang sa isang website may pornographic materials, child pornography. Actually, Mr. Chair, may pinapresent po kasi sa akin yung CBP during nung interrogation. May sinasabi po sila sa akin na year October 2021 is nagpasa raw po ako ng image ng child. And then year October 2021 din daw po is nanood daw po ako ng minor. Okay. Yun po yung which is wala pong konkretong ebidensya. Kasi hindi mo naman alam kung saan platform ba yan, sa Facebook ba. Pero ang tanong, tama ba yung dita? Hindi po. Year October 2021 po, not Saudi Arabia during that time. Mas mahigpit po sila pagdating sa mga pornographic materials. Doon po talaga, as in talagang kulang may punishment na para sa akin, kalokohan yung pinapresent nila. Hindi matibay. Parang bantang lang yung ginawa namin. Mr. Chair, Go ahead, Senator Erwin. matanong ko lang si Yusek Olalia. Itong impormasyon po na binigay ninyo na alam na ng CBP, ng ICE kung sinong kakatukin, sinong pupuntahan. Ito po ba ay inyong ni-research o ito po ay brief kayo ng ICE o ng Department of Homeland Security, Yusek Olalia? Mr. Chair, may I Go reply ahead, po? Yusek Apo. Olalia. We conducted our own investigation, Mr. Chair, no? We did not rely on the documents and the proceedings conducted by CBP. So pinatawag po namin sila isa-isa sa opisina. At ako po mismo ang kasama doon sa nag-interview kasi gusto po namin malaman yung katotohanan eh. Kasi ang nakita po namin na very important also, they were not given due process. Mhm. Dahil unang-una, the Article 36 of the Vienna Convention says that every foreigner is entitled to consular representation kapag siya ay nahaharap sa isang detention, arrest o demanda. Hindi po sila in-inform that they don't have the right to a consular representation. Wala po yun nun. At hindi po inabisuhan yung ating MWO o yung ating PE o yung konsulada na sila po ay inaresto, in-interview at dineport. So they were deprived of this basic Article 36 under the Vienna Convention. At ang importante po, sumulat na po ang DFA. They have already sent a note on this.
Yun po yung... No, yun Mr. po Chair, makasingit lamang ako, Yusek Olalia, no? Tinatanong ko sa inyo, paano ho ninyo nalaman na pinpointed na sila nung kinatok sila dahil sa mga email nila may mga sinasabing pornography? Ito po ba ay information na nakuha ninyo sa US, sa Homeland Security or CBP, or ito'y base doon sa inyo pag-iimbestiga sa mga ito, Mr. Chair? Mr. Chair, base po sa pag-iimbestiga po ng DMW sa bawat isa po sa kanila. Sunod ko po na katanungan, Mr. Chair. Doon po sa barko kung saan sila nanggaling, ilang pong manggagawang Pilipino pa nandoon at ilang po ang na-deport, Mr. Chair? Humigit ko po lang po, naglalaro po yon sa 1,000 hanggang 2,000 po yung lahat ng crew members doon, iba't ibang nationality, at ilan lang po sa kanila ang pinatawag, ilan lang po ang na-identify, at yung iba po sa kanila dumiretso sa kabina kasama yung supervisor. Yung iba po sa kanila hinanap pa dahil kasalukuyan nagtatrabaho. Hindi po bababa sa 5 sa isang barko. Doon sa barko nila, Mr. Chair, doon sa kung saan sila kinuha, ilan po ang Pilipinong manggagawa doon at ilan po 80 plus sabi niyo ang dineport o siyam sila? Ilan po sila? 93 po lahat, Mr. Sa isang Chair. barko, anong barko po ito pinag-uusapan natin? Okay. Sa babanggitin ko na lang po with all due respect. Magsaysay Maritime Corporation, 12. Ito, yung barko nila mismo. Opo. Ano pangalan po ng barko? Ilan po yung pinadeport? Ilan po ang natira ng mga Pilipino? Ayun po yung barko nila. Ng mga Pilipino. Ayun po yung barko nila, nakalagay po sa kanila, baba ng kanilang pangalan, na ang nag-deploy po sa kanila ang Open Seas. Kanya-kanya pong grupo to, Mr. Chair. So, yung binanggit ko po na 93 covers a period of more than a year and then it involves more than 6 agencies. Pero sa bawat barko, hindi po bababa siguro sa 10. Hindi po tataas sa 10. More or less, kaunti lang po yung nakukuha at dinideport. Thank you, Mr. Chair. Senator Bato? Okay. The manning agency, Mr. Antonio. Mr. Chair, What's your name, sir? doon po sa Sunshine, Please identify yourself. Captain Ladera po. Captain Ladera. Tony. Go ahead. Sir, Mr. Chair, doon po sa Sunshine, sa Carnival Sunshine, may mga 500 po na Filipino po roon sa Sunshine. At sa Sunshine po, at this time, mga 18 na po ang napapauwi po sa Sunshine. Okay. DMW and manning agencies, hindi niyo ba pinapaalalahanan yung mga seafarers natin na wag kayong magtag o tumingin o mag-visit sa mga pornographic website may pornography, may child pornography? Mr. Chair, as early as 2023 po, meron na pong labor advisory na inilabas ang DMW na nagsasabi po at nagbababala sa mga seafarers natin na mahigpit ang, for example, US government pagdating po sa possession of child pornographic materials at kayo po ay pwedeng makasuhan at ma-deport. So maliwanag po yung labor advisory. Maliban po doon, nakasama po yun sa pre-deployment orientation seminar po nila. Mandatory po yun, Mr. Chair. Hindi po sila lalayag, hindi po sila sasampa hanggat hindi sila nag-a-attend ng pre-deployment orientation kung saan itinuturo po yun. Okay. Halimbawa, yung isang seafarer, example lang man po ito, nag-visit siya ng isang website na may child pornography at na flag down siya, inakyat siya sa barko, pero wala siyang dalang cellphone. He's not in possession of any electronic gadget. Mahuhuli pa rin siya. Matitiport pa rin siya kahit wala siyang hawak na cellphone. Mr. Chair, ang alam ko po, lahat po sila walang nakitang child pornographic sa kanila. Wala po talagang nakita. Doon sa 83, sa cellphone? Yes po. Wala po, Mr. Chair. So, ibig sabihin, even if they don't have the cell phone in their possession, the mere fact na yung alam ng immigration yung kanilang email at nakita yung kanilang email, enough na yon na pwede na silang ma-deport.
Okay, kahit na walang concrete evidence na nag-visit sila, hindi pinakita sa kanila kahit na without showing them their emails na ito, pumasok sa email mo itong such and such date. Katulad yung sinabi nga ni Mr. Gambuan, sinabi ata October 2021, nasa Saudi siya at that time. So, ganun-ganun na lamang. Kung ano sasabihin ng immigration. Mr. Chair, kapag po may nakita kahit kapiraso o isa na pornographic material, child pornographic material, Sa email mo. aarestuhin ka na po, i-detain ka at sasampahan ka talaga. Kahit ng walang kaso. nakita. Hindi, pag may nakita Pag po, kahit nakita. isa lang, opo. Pero kung walang nakita, Hindi po nila i-detain, walang kaso, I-deport pero lang. that is a privilege on the US government to deport them. okay, curious lang ako. How about dun sa mga hindi mga seafarers? Yung mga pupunta lang sa abroad, nagtutour. Is that also applicable? DFA? Senator Bato? Ingat ka, Sen. Yeah. Mr. Chair, if I may respond on behalf of USEC Ed. Yeah, go ahead. Herrera. In the past few months, there's been several instances of non-Filipinos also being either deported because of possession of what the ICE considers as not allowed electronic. No, what I'm trying to say is, Pilipino, ano ba si Senator Bato, nag-tour. Okay. Ngayon nakita sa kanya, sinabi, Senator Bato, nag-visit ka ng website na mayroong pornographic materials na bata. Pop-up lang sa cellphone ko. Pop-up lang. Deport na agad si Sen Bato. Ganun, kasi nangyari sa mga seafarer, pwede mangyari sa mga Filipino tourist. Pwede po. In Europe, there's been a lot of advisories from European countries advising their citizens on electronic devices being checked by the ICE at the border and being grounds for either their removal from the post. So I hope I'll not make an example of the good senator, but it could happen. So, Senator Bato, so kung ikaw ay nag-visit ng website ng child pornography, huwag ka nang pumunta ng US. Kasi Senator na deport. I'm sorry about that. Okay, go ahead. Ay, may question natin si Senator Erwin. I'm sorry. Nakatas yung kamay ng isang resource person natin, Mr. Chair, si Mr. Morales kanina pa. Oh, go ahead, Mr. Morales. Sir. Magandang tanghali po, Mr. Chair. Gusto ko lang pong dagdagan yung sinabi ni Earl kanina. Bali po, dun sa sinasabi nila na merong ebidensya daw ang CBP against sa amin, para sa akin po, isang malaking kasinungalingan po yan. Dahil ako po, 2 beses po akong naimbitahan ng CBP at 2 beses din po ako na-cleared sa kanila. At galing po mismo sa bibig nila na cleared po ako. So, ibig sabihin po, yung sinasabi po nila na may ebidensya sila o sa email po, malaking kasinungalingan po yun at ang target po nila sa cruise ship ngayon is mga low rank position lang po. Karamihan po ay mga galley steward, cook o mga housekeeping po, mga low rank position po yun. Wala silang tinatarget na malalaki at may kasamahan po ako na 20 plus years na po sa company at natanggal at napagbintangan. At mayroon pong binigay sa amin na mga revocation paper, ito po yun. Bali may isang page po dito na nawawala at ang isa pong kasamahan na naka-request ng copy at ang nakalagay po sa copy niya is kaya siya napauwi dahil undocumented. So, imposible po yun na mangyari na undocumented kami dahil kompleto po kami lahat sa document bago makalis ng bansa. Thank you po. Ibig sabihin, nung wala silang makita na ebidensya, pornography dito sa isang kasamahan mo, si Mr. Samonte, so chinad siya ng undocumented. Paano siya maging undocumented? Kaya nga nakasampa siya ng barko dahil may mga kumpleto siya dokumento, papeles. Bali lahat po kami, Mr. Chair, ganun po yung chinarge nila sa amin. Wala kaming criminal case na chinarge. Doon po nila kami binigyan ng ground sa immigration law nila, which is puro section under 235 lang po nakalagay dito, which is pag tinignan po namin sa Google, ang nakalagay po is attempting to jump ship or undocumented po kami. Wanayo, akala ko child pornography. Yes po, dahil wala po silang makitang ebidensya, ngayon po tinira po kami sa immigration law. So, sobrang So attempt injustice. to jump ship,
yung kinaso sa inyo. So malayo dun sa binibintang sinabi sa inyo verbally na kayo ay in possession of child pornography sa inyong email, malayo doon. Nung wala silang makita evidence sa cellphone ninyo, kaya ang kinaso sa inyo, attempt to jump Yes ship. po, tama po. Kaya yung sinabi po ni Yusek Bernardo po na may record na sila sa amin, imposible po yun dahil unang-una po alam ko po sa sarili ko na wala akong ina-access na ganung site. At makikita niyo po mismo pag kasi kami po mismo nakaranas, bali po para lang kaming ginawang bata, nagtatawanan at hindi kami binigyan pagkakataon na ipaglaban sarili namin. Bali pag nagtatanong po kami kung pwede kaming tumawag sa DFA sa New York po at ayaw po nila kami bigyan. Kumbaga ayaw yung cellphone kasi nila, yung cellphone namin nasa kanila lahat. So wala kami mahingian na tulong. So parang pinipilit lang po kami, gaya po sa amin. Ayaw ko po pirmahan yung revocation paper na hawak ko ngayon. Ngayon po, binagsakan ako ng posas. Pinapapili po ako, pupusasan kita o uuwi ka. Okay, Yusek De Vega and Yusek Herrera Lim, maybe you can interview them in your office, samahan ko sila, or maybe later, and then write a letter to the U.S. ambassador to the Philippines, and or even the U.S. government or immigration. I don't care who they are. Kasi narinig naman natin, napakalayo naman yung ikinaso sa kanila. Sobrang kawalang tawag nito, kawalang tamang proseso, maling-mali. Child pornography ang sinabi sa kanila, pero nung wala makita sa cellphone na child pornographic materials, kinasuhan sila ng attempt to jump ship. At yun daw nakalagay sa papeles, tama? Yes po, Mr. Chair. Nakalagay lang po dito, puro section lang po. Wala pong nakalagay na specific kasi wala pong nakalagay na pornography. Pero pag tinignan po namin sa Google po, ang nakalagay po sa section na yon is attempting to jump ship o undocumented po kami. And then, erase up po na rin po. Bali, pagdating po namin ng Pilipinas, gusto ko lang po erase up sa agency namin, which is the OpenSea kay Captain Caldera. Lahat kayo ang ikinaso sa inyo attempting to jump ship. Tama po, tama po. Lahat. Not all. Tama po. Attempting to jump ship. Bali po, ang nakalagay lang po kasi doon, attempting to jump ship or undocumented po. Which is, okay. Yung isang page po, walang binigay sa amin at nakahingi po ng kopya yung isang... Okay, sandali sir. So ikaw, Mr. Samonte, attempting to jump ship o undocumented? Good morning po, Mr. Chair, Senator Tulfo, Senator De La Rosa, Senator Erwin Tulfo, and sa lahat po ng mga higher, fast forward lang po. Medyo different po yun sa akin kasi, Mr. Chair. So, last year pa po ako, I went home for compassionate leave. Namatay po kasi mother ko. Pero ano Iba po sir eh. Bali sa akin, sir. Ano po kinasa inyo, sir? Content daw, sir, ng high risk of child sexual video daw, sir. Okay, so child pornography. Child pornography, sir. But I handed over my phone po para i-check po. I volunteer na kasi iba po sa akin, sir, airport. Babalik na po ako to continue my remaining contracts po. Okay. Sa airport po may nangyari. nakita sa cellphone mo? Wala po, sir. Bali, so in short, dineport ka? Opo, sir. Bali, yung 3-year-old son ko, sir, question nila na bakit daw po namin hinahalikan ng misis ko po, which is nandito po. Oh, okay. So meron kang picture. Video po, sir. Video sa cellphone mo. Ng anak ko po. Ng anak mo, Opo, kasama mismo na hinahag nyo, hinalikan yung nakikis po namin din yung po siya, yung wala po siyang short yung isa, bali tatlo po kasi yun eh. But I never exploited, I never shared it. But sir, that's not po. Kung titingnan, I mean I have the naman to send naman so po sa nakakatakot na to, DFA. Opo. But yun nga po, sir. So ibig sabihin, pag meron kang anak na kinakarga 3-year-old mo na lalaki po, na kinakarga ko lang po. Kakauwi ko po nun. Opo, that was Valentine's Day po. Delikado. Opo. Meron po din sa iba, sir, picture lang po ng sanggol niya. Oh. Na nakahubad po. Na, kasi sanggol nga po, Mr. Chair. Right. Yun po. Paano kung sanggol na pinapalitan mo ng diaper? Yun nga po eh. Yun po yung, sir, delikado ka na. Opo, yun po yung dinidefense ko, sir, na paano po magiging child pornography materials to. This is my son. And that's why I volunteer po. I volunteer my access na Gmail and social media because in good faith, wala po talaga ako. But, kinuha po nila yung cellphone ko for a month. Tapos after na na-cleared, pinadala po sa akin, dinelete na po nila yung video.
Tapos, yun po sir, 1 year na po ako nandito. Anyway, Mr. Chair, I think ang problema dito, no, hindi kayo ang pervert. Yung police na nanghuli sa iyo ang pervert. Yes. Dahil yung nasa isip niya eh. Tayo normal sa atin yan. Yes po, Mr. Chair. Tsaka sa Amerika, normal yan na mag-kiss ka sa mahal mong anak. Opo, sir. Di ba? Totoo po. Tapos ngayon, ang nasa isip niya, And they told me, sir, na marahil Pervert sa sila. Pilipinas, it's normal. But here in United States, this is, ano daw po, sa law. But like I said, sir, I've been here for 6 years. Pabalik-balik na po ako sa United States. Alam po namin na ang child pornography is very serious criminal, di ba? Hindi po kami nandito sa harapan nyo kung kami po ay may possession. That's a simple logic lang naman po, di ba? Kung kami po ay talaga ay nakuhanan ng cellphone na may pornographic material, sir, kulong po kami. Wala po kami dito. And sir, in fact, magbubuhat po ako ng sariling bangko. I was nominee and I was employee of the year 2019. Lahat po ng record ko. Maganda po ang record ko, sir. Kaya yung po yung inaano ko, sir, sa company na nag-start ako from scratch as a galley steward, dishwasher, hanggang ma-promote po ako. Umuwi ako kasi namatay yung nanay ko. Nung pabalik, ito pa po nangyari. And now, nanghihingilan din po ako ng ano, kahit ma-deploy man lang po ako sa Asia. Kasi ito lang po yung bread and butter ko. Pero wala. Now, kahit masakit, pumasok po ako as MC, taxi rider, as just to support my family. Kasi ayaw na po ako bigyan ng contract ng agency. Sobrang Ano sakit po. pangalan po ng agency niyo, Mr. Samonte? Royal Caribbean po. RCM. Nasaan dito Royal Caribbean? Oy, bakit ayaw niyang bigyan, ma'am? Alam niyo naman, inosente itong kababayan natin si Mr. Samonte, and I believe him. So bakit ayaw niyang bigyan siya ng, kontrata kahit nasa ibang bansa na wala sa US? Ang nag-a-assign po kasi kung saan papupunta ang crew is not us, but technically it's actually Royal Caribbean. And almost all of the ships, even kung nasa Asia po siya, saglit lang po yan sa Asia and then didiretso na naman po sa US or other parts of the world. And then, ang isa pa rin po is that yung ships po is under US. Okay, lahat sila under US. So, jurisdiction and rules ng US din po ang sinusunod. Even if you wanted to put them, I'll give you an example po. There are those who would say, bakit hindi na lang kami sa Australia? However, pag nasa embassy na sila and then chinek po yung kanilang cancellation of C1B, nagkakaroon din po ng effect. So, yun din po ang aming problem. Even if we wanted to put them in other vessels, nahihirapan din po kami.